pinag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Merong term extension na. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, Yes. Nabi ay nagkaroon nga raw ng pagpupulong sa pagitan ng lower house. Oo. Kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate President Tito Soto. President Tito Soto. Nung hindi pa siya napapalitan. Yes. Sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Dahil una, sasang-ayunan nito ng mga last termer. Dahil base sa napag-usapan, umano, ay magkakaroon ng term extension yung mga matatapos sa 2028 ng 3 taon pa. Ginawa daw yung pagpupulong dyan sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Mukhang meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yeah. Pero yun nga, pero again, mukhang mapupurnada. Parang ang sinasabi nila rito, kaya term extension, para mabuo ng maayos. Yun ang Itong plano. pag-shifting ng government. Hanggang ngayon, ina-attempt talaga yung term extension. Mukhang kapag ka narinig ng taong Pilipino, ng mamamayan, mukhang mataas ang disgusto nila sa mga ganitong panukala. Allergic sila sa mga Allergic ganyan. sila. Pangalawang araw ng sesyon sa Senado, Kuya Benny, Tuesday ngayon Medyo mukhang tumitining. Ganon. Yung tumitigas yung upuan. Ano ba? Sabihin, Kasi mukhang mapipila yung... tumatatag ba si... Tumatatag ng konti. Ayun, Dahil kahapon base nga naman sa pahayag ng mga netizens, mukhang mababali yung isang paa ng silya. Lalo na nung tumayo yung dalawang nag-abstain, Yun nung Senator Mig Subiri. Sama na sila sa minorya. Biglang tumutok ang marami. Kasi nung pagtayo nila, ano ba ito? Inaabangan nila kung sasama ba sa kasalukuyang mayorya. Pero hindi po. Yung dalawa, Senator Mig Subiri at Senator JB Ejercito, ay nagpasya po sa kanilang mga sarili na sasama na sa minorya. Yun, Yes. sa minorya na. At ang nangyari nga ay naging 11-13. 11 minority at 13 po ang majority. Well, ngayon, yun nga yung sinasabi natin at pinapaliwanag na kapag ikaw ang magte-take over, kailangan mong ma-produce yung 13. Yan. Hindi yung ikaw yung nakaupo. Kasi majority ka no? Oo. Di ba? Yung nakaupo, hindi nila kailangan patunayan yung tracing numero. Ang kailangan yung papasok. Yan. Kung sakaling papalit. Kung makakakuha sila ng bagong majority. Yes. Yan. Pwede ba natin marinig ang boses? Meron ba tayo yan? Mga boses ng dalawa? Senator JB at saka Senator Mig Subiri? Para nang sa ganun makaliskisan ng ating mga kababayan. Di ba? Kumbaga sa manok yan, pinipisil-pisil. Kakaliskisan nila. Dahil pinaliwanag nila Yun na nga. Kung bakit sila papanig sa minorya. Yan. Senator Mig Subiri po, last time ngayon, tapos ang term niya, hindi siya tatakbo sa 2028 bilang senador. Yes. Pero ang balita, para naghahanda ata siya na palitan yung kasalukuyan nilang congressman, representante. So, pwede siyang tumakbo bilang mababatas doon sa kanilang distrito. Hindi ko lang alam, mukhang meron siya isang kamag-anak close sa kanya na patatakboy ng mga senador. Yan. Senator JB naman po ay re-electionist sa darating na 2028. Siya po ay tatakbo sa ikalawang termino niya bilang senador sa 2028. Pero maugong Na merong term extension na niluluto. Yun ang bago mamaya. Pag-usapan natin mamaya. Kasi biglang may lumutang na ganyang angulo daw, Yung Constituent Assembly. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, Yes. mukhang meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yes. Yan yung isiniwalat ng dating ambassador ba ng tawag natin dyan? Or consul sa Taiwan na si Lito Banayo.
Ah, At ang kanyang sinabi ay nagkaroon nga raw ng Pagpupulong. sa pagitan ng lower house. Oo. Kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate kay President Tito Senate Soto. President Tito Soto. Nung hindi pa siya napapaltan. Yes. Oo. At pinag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Ginawa Yes. daw yung pagpupulong dyan sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Yes. Ano ba yan? Solare? Marami. Solare. Maraming hotel yan. Marami. Okada. May mga casino Meron din. Oo. Oo nga pala. No? Pero yun nga. Pero again, mukhang mapupurnada yung plano na yun. Yes. Maliban na lang. Baka Hindi naman sa mapupurnada, kundi medyo magkakaroon ng konting balakid dahil nga sa pagpapalit ng pinuno ng Senado ngayon. Okay? But again, merong ganitong, kailangan lang malaman ng taong bayan na merong ganitong agam-agam na lumalabas. Gano'n kayo katotoo yun, no? Paano kayo natin gagraduhan yun? Na meron palang ganong plano na i-extend ang Dahil mga termino ang nila? sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Dahil una, sasang-ayunan ito ng mga last termer. Dahil base sa napag-usapan, umano, ay magkakaroon ng term extension yung mga matatapos sa 2028 ng 3 taon pa. Kasi, alam mo, meron din ganyan mga plano dati, pero lagi ang kasama sa isang batas na pinapanukala, hindi pakikinabangan ng mga nakaupo. Di ba? Usually ganun eh. Halimbawa, kung tayo mga nakaupo ngayon mababatas, hindi tayo makikinabang, kundi ang makikinabang yung susunod na termino. Pero ito talagang as in term extension daw no? Yung mga kasalukuyan nakaupo ngayon parang ang sinasabi nila rito kaya term extension para mabuo ng maayos. Yun ang plano. Pag-shifting ng government. So parang transition. Transition to. So kapag transition nga naman, ma-justify yung term extension. Well, mukhang abangan natin yung punto na yan. Kung talagang magkakaroon ng kaganapan. Masaya na naman to. Kasi, alam mo, marami ng mga mababatas natin na nagpanukala niya, yung term extension, lahat hindi nagtagumpay Naalala ko, panahon pa ng FDR, tinangkarin yan, di ba? Panahon ng sumunod ng FDR, GMA, etc. Hanggang ngayon, ina-attempt talaga yung term extension. Mukhang kapag ka narinig ng taong Pilipino, ng mamamayan, mukhang, mataas ang disgusto nila sa mga ganitong panukala. Allergic sila sa mga ganyan. Oo. Ayun. But again, allergic man ang taong bayan, ngunit nakita naman natin yung ibinigay nating kapangyarihan sa ating mga ibinotong mambabatas, no? Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi natin maring mabigyan ng total na kasagutan itong lumalabas na agam-agam na ito. Tama ka. Narinig ko rin yung interview na yan kay Ginoong Lito Banayo. Yes, kay yung Lito kanyang Banayo. binanggit na yan. Anyway, yun po sinasabi natin. So yung dalawa, lalo hong nagpataas ng tensyon kahapon. Na matapos nga po magsalita yung Mig Zubiri at saka yung JB Hercito na sila ay pumapanig na sa minority. Ang bilang po nila ngayon ay 11. At nananatili po namang 13. Bagamat absent si Senador Bato de la Rosa. Diba? Mukhang walang nakumbinsi sa minority na lumipat ng majority. Wala. Wala din pong nakukumbinsi sa kabilang banda. Na galing majority, nalilipat naman sa minority. Dahil nagamit nila yung yung kasabihan ba? Na? God knows who does not pay. Diba? Sa jeep ko nababasa yan. Sa jeep. Sa jeep. God knows who does not pay. Yung salita who does na gamit nila ron. Gusto mo marinig kung sino man nagsabi niyan? Sino ba ang nagsabi niyan? Una, ang pinakabatang senadora, Camille Villar. Meron ba tayo yan? Video? Baka sabihin nyo, kayong dalawa lang nagsabi niyan Ano ha? May video tayo? Wala pa. Ayun, wala pa. Akala ko, na-ready na yun. Iparirinig siya na natin. Paready yun. Para makita ng taong bayan na hindi lang sa aming galing yan. Ang pangalawang nagsabi, Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta, pero ang alam ko lang
siguro, ayaw ko yung konteksto, kasi ang tinutukoy ata doon ni Senador Marcoleta sa kanya, kung na-qualify niya ang tinutukoy ko anya dyan ay yung mga miyembro namin. Kasi kung ikukumpara sa ginawa at sakripisyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, aba, yun anya talaga ang man of the hour nung tagpo na yun. Yun ba anya, ibabaliwalain namin? Halimbawa, anya sa aming 13. Hindi kasama po yung 11, sa amin anya 13. Kapag ka meron anyang bumaliktad, aba, iyon anya magiging mas masahol pa kay Judas. Tinanong siya, ibig yung ba sabihin ay si Senator Mig Subende, sabi niya, hindi ko sinasama yung minority. Ang pinag-uusapan natin dito, yung majority ngayon. Yung intact na. Yun, yung 13 sa sila. 13. Oho. Kapag naghudas ka nga raw doon, mas masahol ka pa kay Judas kapag ikaw ay bumaligtad pa. Bumaligtad pa sa kabila nung ginawang sakripisyo daw Well, po. pero gaya na rin na Bato de la- sinasabi natin, bilang mga mambabatas, ito yung mga statesman. May mga pinangangalagaang imahe. Yes. At of course, magkaroon man ng pagbabago ng isip, I don't think na sa panahon ngayon. Siguro lilipas ang ilang buwan or ilang linggo o merong talagang yung sapat na dahilan para bumaligtad. Yan. Pero as of the moment, wala pa tayong nakikitang ganon. Yan. Ngayon ay tatayahin natin yan kung ito ba'y makaka-apekto nga ba kay Senator Mig Subiri at saka kay Senator JB Hercito sa mga darating na araw. Ano